taong legasiya ng DZRH na pagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas. Ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Vara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Abangan this Saturday. Hi! Kami ang Maymay! And you're watching Scene Zone! It's Spaghetti Zone! So doon naman tayo sa first impressions. Rina Seco, Usapang Liga. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Kanyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH ngayong gabi. Mukha mo para ako nag-extra, no? Automatic na sa akin. But anyway, no, kanina po tinalakay na po natin ano yung mga kailangang dokumento. Actually, ma'am, sir, ma'am siya actually, ma'am po yung nagtanong. Yun pong kayo po mismo ay pwedeng magsampan para sa declaration of nullity ng free patent or title at reconveyance o kaya quieting of title dahil nga po sa inyong pre-existing rights. Kaya nga po napakahalaga noong dokumento na binanggit natin before we pause for commercial because yun pong mga dokumentong ito ang magpapatibay or magpapatibay ng inyong claim na nagkaroon ng panloloko dahil unang-una dineklara niya. Imposibleng hindi po siya nag-declare. I-declare niya na siya ay in possession or maaari naman po na sinabi niya na binili niya ito sa inyo. When in fact, wala namang ganoong pangyayari. So yung po mismong dokumentong ito ang magbabanggit or magpapakita na nagkaroon nga ng panloloko. Usapang Legal. Lalo na po kung maipakikita po ninyo na kayo talaga ang nakaposisyon dyan sa property. Di ba? No. So ito pong isang kaso ni Ramirez versus Elomina ay pinawalang visa po or pinakansela po ng DENR ang free patent matapos naman ang investigasyon at ocular inspection na nagsasabing itong Elomina family ang aktual na possessors at walang ebidensya na ang applicant na si Ramirez o kanyang mga predecessors ay kailanman nag-occupy sa lupa. Kaya ang free patent application ay tainted with misrepresentations constituting fraud o panloloko at naging void po ang free patent. Kaya yung binabanggit ni Ma'am Teresita Atienza na sabi niya wala bang nag-research diyan, nagbigay ng titulo at hindi nag-research, hindi niya alam na may tax declaration. Actually, kapag po ganito nag-survey, nag-ocular inspection or may inspection po yung mga taga DENR, maari po kasi na walang tao sa bahay nila, yung kapitbahay nila na bida-bida. 'Di ba? Pabibo ang nagsabi na, nandiyan po pala kayo, kami po ang diyan, may pinatira lang po kami diyan na pinaparentahan po natin. Because take note, ang pagpaparenta po ay pagpapatibay or pagpapatunay na ikaw ay nag-exercise ng possession over the property. Kasi kung hindi ka naman nag-exercise ng possession or pagmamayari sa property, wala kang claim of ownership sa property, anong karapatan mo na magparenta? Maari pong ganon. Kaya kapag ka po may mga surveys, alamin po natin agad para saan po itong survey na ito. 'Di ba? Tayo kasi pagka may nagse-survey, iwas tayo kasi takaw oras, 'di ba? Ayaw natin na maistorbo sa ating paglalaba, sa ating pagchichismisan. 'Di ba? Ayaw natin 'yan kasi istorbo. Pero baka po ang nagse-survey naman ay yun pong nag-a-apply, yun pong para tingnan kung sino talaga ang naka-occupy or sino ang in possession ng property. Kaya hindi din po dapat na sinasabing, wala po kaming kinalaman dyan, ayaw po namin. Alamin po muna ninyo, ano po itong survey na ito? Para saan po ba ito? Kasi for all you know, nagiging daan na ito para makuha ng nangangamkam ang property po ninyo, di ba? Usapang Legal. Susog dito, ang sinabi po ng Supreme Court sa kasong Alberto versus Flores, wala daw pong kapangyarihan, wala na daw pong kapangyarihan ang Director of Lands at ang DENR na magbigay pa ng free patent sa lupang hindi na public in character at napunta na sa private ownership, kaya void ang free patent at lahat ng titulo na nag-ugat dito kahit pa even kung hindi pa na-issue, kahit pa hindi pa na-i-issue or wala pang torrents title itong nag-claim na paka-recover.
So, ito po ay nakabatay naman sa Public Land Act na para lang sa lands of the public domain, hindi private lands, kabilang ang mga naging private na dahil open, continuous, exclusive, and notorious possession ng occupant. So, malinaw po na dito nakaangkla at ito ang maaring gamitin ng ating tagapakinig para sa recovery ng property na kinamkam at pinatituluhan ng iba. Usapang Legal. Magandang gabi po sa inyo, Alda Ganyo. Nakikita daw tayo sa live stream. Magandang gabi. Magandang gabi din po sa inyo, Ma'am Grace Recta na Imbaga Rabii, Ronald Bascos Rabino, Maricar Angeles, Maya Bell, at marami pang iba. Si Ginoong Melvin Letrodo ay nanunood din sa atin, pati na din si Tatay Nalding. At hindi po nawawala sa ating, hindi po nawawala ang DZRH, lalo na ang usapang legal sa TV ba o radio o Facebook Live ni or YouTube, Ma'am Corina Hizon at Mami Eloisa Hizon. Magandang gabi po sa inyo at mga taga Bulacan. Ganyan din yung aking mga angkan sa Buena Vista, Marinduque. Usapang Legal. So, ano nga ba yung legal effect, no? Sila ang nakaposisyon sa property. So, kapag kayo ang nakaposisyon, na-establish na ninyo yung unang requirement. No, bakit? Possession. No? At pagkatapos meron pa siyang tax declaration. Ibig sabihin, pangalawang requirement. Dahil yung pong tax declaration ay pagpapakita na ikaw, no, ay nag-a-assert ng legal possession over the property. Kaya napakahalaga, no, na makakuha po kayo ng kopya, no, makakuha po kayo ng kopya ng history ng inyong tax declaration and tax payments. Dahil yun, pinapakita ninyo na, oh, look, ever since kami ang nakapwesto dyan. Usapang Legal. Diba? Maganda po yung ebidensya. Yan. So ano po ba yung next step na gagawin ninyo? Siyempre, kailangan po ninyong i-document ang inyong possession, yung tax declaration, yung history, tax payments, tax receipts. Meron po kayong billing statement na matagal na, pwede po yan. Halimbawa po, meron kayong subscription sa utilities, tapos ini-email sa inyo yung bill, yung billing statements or statements of account. Lalo na kung matagal na, no, tapos yung bago pa rin, maipapakita po nito na kayo nga ang nakaposisyon sa property. Usapang Legal. Yan, again, yung binanggit ko po kanina, yun pong mga dokumento ng nag-claim or nagpatitulo ng property ninyo. So, para po maihambing yung mga dokumento ninyo at dokumento nila, yung dokumento ninyo ang pabubulaanan ng inyong mga dokumento, yung mga claims o mga declarations doon sa application form na ginawa noong nakapagpatitulo ng property. Usapang Legal. Ang tanong ngayon ay, attorney, ay gaano ba katagal? No? Hanggang kailan ko ba na pwede itong habulin? Paano ba yan? 2024 pa po. Matagal-tagal na din po 2026 na Kalagpas na po kalahati ang 2026, 2024 pa po ito. Yun pong annulment or cancellation ng free patent ay generally, no, dahil ito po ay administrative grant, ay meron lamang kayong 1 taon para habulin. Ay attorney, lagpas na yung lagpas na yung 1 taon . No? Kaya nga po, pwede po kayong pumunta sa reconveyance dahil yung reconveyance o pagbabalik ng property, recovery ng ownership ng property ay binibigyan po naman kayo ng 4 na taon kung ito ay grounded o nakabatay sa actual fraud o totoong panloloko, no? Panluloko na nakasaad dun sa kanilang application form. Usapang Legal. So, kailan mo nakalagay dito 4 years, nakasaad po sa batas 4 years from the discovery of fraud. Kailan mo nalaman yung panluloko? Syempre, ngayon mo lang nalaman. No, bagaman na 2024 napatituluhan, ngayon mo lang nalaman 2026. Tingnan mo, may 4 na taon ka, pero wag mo nang patagalin. Kasi kapag ito ay naibenta sa iba, ang mangyayari dyan, baka mas mahihirapan ka. Because take note po, kapag ang isang property ay naibenta sa isang innocent purchaser or a buyer in good faith, nagkakaroon po siya ng karapatan, no? Kaya hindi po dapat na natutulog sa pansitan. Usapang Legal. Ayan. So,
mga taga Rojas sa Isabela, Alda Ganyo, magandang gabi. Okay, may question siya pero sasagutin po natin. Now, kung halimbawa naman ay dahil kayo ang nakaposisyon dyan, no? Ang sinasabi po doon sa ibang kaso, ang sinasabi po doon sa ibang kaso, kapag halimbawa ay ipinagkatiwala ko sa kanya, attorney, ang ginawa ko po kasi, dahil wala po ako, pinasabay ko po sa kanya yung pagbabayad ng amilyar. No? Nagbigay po ako ng special power of attorney. Kumbaga dahil po dito yung tax declaration po ay naipangalan sa kanya, pero alam naman po niya yun, 'di ba? Alam naman po niya na hindi yun kanya, akin po yun. So nagkakaroon ngayon ng tinatawag na trust, no? Parang siya ang temporary caretaker, parang ganon. So, in layman's term, siya muna ang aking katiwala pero naipangalan sa kanya, kaya ginamit po niya yun. Kaya po siya nakapagpatitulo. Kapag ka naman po ganoon, meron po kayong 10 taon para bawiin ang property. No? So, nagkaroon ng erroneous titling. Pagkakamali sa pagpapatitulo. Ayan. So, yun po ang pwede niyong gawin. Usapang Legal. Pero take note po, kahit pa anong mangyari, wag po kayong aalis. Wag po kayong aalis dyan sa property na yan. Bakit kanyo? Kasi kapag po kayo ang nakaposisyon, biglang tumutulo si phone ko. Kapag po kayo ang nakaposisyon, wala pa naman akong gamit, bigyan mo nga ako ng napkin, tissue dyan, biglang tumutulo si phone ko. Sa lamig siguro. Kapag po kasi kayo ang nakaposisyon sa property, hindi po magpiprescribe o hindi po, nananatili po ang inyong karapatan para maghabol. No? Nananatili ang inyong karapatan para maghabol doon sa property. Kaya lang kasi, magpapatagal-tagal, magpapatumpik-tumpik pa ba kayo? No? Napakahalaga po. Time is of the essence kapag ka po mga nasa ganitong sitwasyon. Usapang Legal. Ayun. So wag po ninyong patatagalin pa. Anyway, next question. I hope nasagot po natin yung isa nating kababayan na may na ganitong problema at sana po ay nakatulong din po ito doon sa sa iba pa nating mga kababayan na may parehong problema. Usapang Legal. Okay, pagpatuloy po natin ang ating talakayan. May next question, please. Next question, RHTV. Sabi niya, paano ko po mapatitituluhan ang lupang nabili ko kung patay na ang seller? No? Kung patay na ang seller, at problema po kasi hindi pa po notarized. Hindi na po mahanap ang mga anak ng seller. At problema po kasi hindi pa notarized ng attorney ang deed of absolute sale. Yan ang problema natin ngayon. Common. Usapang Legal. Diba? Napaka-common, attorney. Hindi ko na mahanap yung seller kasi hindi ko pa muna pinatongauthorize. Diba? Take note po, ang inyo pong deed of sale ay kailangan nakaharap pareho, both seller and the buyer, kapag ka po kayo ay nagpanotarize ng inyong deed of sale. Kapag ka po ang isa doon ay wala at ninotaryo ang dokumento, yung pong tagapagmana, and yun pong tagapagmana noong absent doon sa pagpapanotaryo or hindi nag-appear during the notary, pwede pong maghabol at sabihin, look, may fraud. May fraud. Yung fact, na wala na si nanay at tatay. Nung ninotaryohan yan, take note, 2023 ninotaryohan yung dokumento, 2024 ninotaryohan yung dokumento, 2023 namatay si nanay at tatay tapos ninotaryohan ninyo. So, peke yan. Diba? Kasi, dapat po, physical appearance, ang pagpapanotaryo. Both parties. Usapang Legal. So, maari pa rin pong mapatituluhan yung dokumentong ito, bagaman, maari pa rin pong mapatituluhan ng property na binili ninyo, bagaman at wala pa kayong notarized contract of sale, or deed of sale. No? Pareho lang po yun, contract of sale saka deed of sale. Bagaman at hindi pa notarized ang inyong deed of sale, pwede pa rin po itong mapatituluhan. Pero, hindi po simpleng pagpaparegister or pagpapatransfer ng property ang gagawin ninyo. Bakit? Kung patay na po ang seller at hindi na matagpuan ang heirs, ang karaniwa pong remedyo or ang remedyo po ay judicial action for specific performance. So, kakailanganin pa rin po ninyo ng serbisyo ng abogado. So,
kapag ka po kayo ay nagsampa ng petisyon, isi-serve po, sasabihin po ng korte na i-serve mo itong mga dokumento. Lahat ng pleadings, petition na ito, lahat ng dokumento galing sa court doon sa nagbenta o kaya naman sa kanyang mga tagapagmana. Ngayon na sinasabi, paano pa i-serve attorney? Ay ang kulit mo naman, wala nang seller wala na din wala na din po yung mga anak niya, hindi na po namin mahanap, no? Nag-abroad na po, hindi naman po namin alam kung nasaan. Kaya nga po magsasampa kayo ng petisyon para ang korte po mismo yun na mag-a-appoint, no? Mag-aatas sa court-appointed representative na magsagawa ng tama at registrable deed para eventually, no, kayo na buyer, no, ay makapagpatitulo ng property na binili ninyo. Usapang Legal. G? Nakuha po ba? No? So hindi po remedyo na hayaan ko na lang. Paano kung may ibang taong magpagparehistro nan? Diba? Kaya hindi po dapat natutulog-tulog sa pansitan. Yan, meron pong question dito. Magkano po ang bayad ng tenant ng agricultural land pag binenta ko sa developer ang lupain? Kung ikaw po ay tenant, wala ka pong karapatan na ibenta ang property. Bakit? Hindi ikaw ang may-ari. Diba? So kung tenant po ikaw, hindi po ikaw ang may-ari. Ang tanging may karapatan lamang po na magbenta ng property ay ang nagmamay-ari ng property. Baka po ang tanong ninyo ay bayad sa inyo yung tinatawag na disturbance compensation. May tinatawag pong disturbance compensation na katumbas ng ito-total po ninyo yung 5 taon. Ito-total po ninyo yung 5 taon. Yung may computation po dyan specific. Ang pinagbabatayan po ng computation ay total na kinita nitong nagdaang 5 nagdaang taon. Ano yung tawag doon? Dumaang 5 taon. Past 5 years. Yun ba ang kinukuha po yung average doon at yun po ang magiging disturbance compensation ninyo. Usapang Legal. Miggy Folier Villa. Magandang gabi po sa inyo. Si Zon Ramos de la Cruz ay nakikinig at natututo din daw siya. Yan, thank you very much. Sino pa? Yung may mga question. Ano pa ba yung mga questions? Magtanong pa po kayo. Pero meron po kaming may tayong mga questions. Si Clemente Lapating, may deed of sale na kami. Kaso nakasangla pa ang titulo. Valid ba? Sino pong nagsangla? Isinangla pa, nakasanla pa? 2 lang po yan. No? Kailan po isinangla? Kailan po ba isinangla? Valid ba yung sangla? No? Kung kayo po ay, kung naibenta na po sa inyo ang property bago pa isinangla, wala pong kayo dapat na obligasyon doon sa pinagsanglaan. Pero kung binili po ninyo na ito ay nakasangla na at aware po kayo na nagkaroon na ng sanglaan bago pa ninyo binili, ibig sabihin, kayo po ay ina-assume, meron pong pagpapalagay na ina-assume ninyo ang sangla and therefore, nagkakaroon po kayo ng obligasyon doon sa pinagkakautangan or pinagsanglaan para bayaran ang ang utang o pagkakasangla. Usapang Legal. Medyo may kahabaan. Ang sabi niya, merong 2.9 hectares na lupa ang tatay ko at makanim kanya. Medyo magulo po. Ipakiayos niya nga po kapag ka po ganito kasi real time, minsan mawawala na yan. RHTV, may next question dyan. Nasaan na ba yan? Good afternoon po. May tanong po ako na sana mapasin nyo with follower, listener for 1 year na hindi ko makita ito, nasa live pala. Sabi niya ganon, pumanaw ang Mr. Cook, sa kanya po nakapangalan ang bahay at lupa, may kailangan pa po bang isettle ang estate sa BIR o may gagawin pa po ba ako bilang misis niya? Bilang misis niya, obligasyon po ninyo na isettle ang kanyang estate. Ano ba yung estate? Yung estate, yung buong, yung total na
na ari-arian na pagmamay-ari ng inyong mister. Ngayon, ang sabi nyo, attorney, nakapangalan po lahat sa kanya no? Ito po ba ay property na naipundar ninyo bagaman at sa kanya lang nakapangalan? Or ito man ay property na pagmamay-ari na niya bago pa kayo ikinasal pero wala naman kayong prenuptial agreement? Kung wala po kayong prenuptial agreement, kahit pa ito ay nakuha o nabili bago pa kayo ikasal, kung ito po ay nakuha bago pa kayo ikasal, ibig pong sabihin ito po ay conjugal property, and sa kapag ka po ganito, yung sa ilalim ng absolute community of property, ang iyo ay akin at ang akin ay iyo na rin, ang iyo ay kanya at ang kanya ay iyo. So ibig po sabihin, kapag ka may namatay na isa o kaya naghiwalay kayo, 50-50 po ang pagmamay-ari ninyo dyan. So ibig sabihin, kailangan pong isettle ang estate, i-determine, no, alin doon ang kanya o ilan doon ang kanya. I'm assuming wala kayong prenup, so 50-50 po kayo. Yung 50% inyo yun, eksklusibong property niyo bilang share, no, sa inyong conjugal assets, no, sa inyong absolute community assets. And yun pong 50 na kanya na determine na share niya doon sa community assets or community property, yun po ang pagmamanahan ninyo ng inyong mga anak. Usapang Legal. So, isa-settle po ninyo ang estate. Pero magko-commercial po muna kami. Kukuha ba tayo ng may promo pa ba? O isa po munang promo, nasa na? Wala pa. Ano ba yun? Ay, magko-commercial muna kami. Tapos, pagbalik, kuha tayo. Pagkatapos, talakayan. Tapos, kuha ulit. Okay, magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. At lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Pagton, amoy nakaka-joyful. Akala ko ikaw yung like, you're the mean girl. Like, gano'n. Jessie. Defend yourself. Tanggap ko naman. Ale-alemong sumayaw. Alemong. Ale-alemong gumalaw. Ay, 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 ay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Ito The po Better ang News. TNVS. Trending and Isang Battle Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, match up with entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS. Trending and Battle Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. DZRH Usapang Legal kasama ang panyara ng bayan at Attorney Rina Seco. Patawarin niyo muna ako. Excuse mo muna ang aking pasinghot-singhot. Bigla ako sinipon pag upo ko dito. Anyway, before we pause for commercial, meron akong ina-attempt na mabasa. Ito muna uunahin ko ha, Ginoong, nasaan na ba yung isa? Yung meron pong question tungkol sa kailangan daw ba ng kasunduan or written agreement kung halimbawa ay may kukunin na caretaker doon sa property. No? Maganda nga po na meron kayong kasunduan at mas maganda din kung merong halimbawa nag-o-occupy. Halimbawa, patitirahin nyo lang para siya na lang ang caretaker in return tumira ka dyan. No? Actually, mas maganda po na kung patitirahin nyo lang kahit 100 pesos a year ang bayan
magbayad, no? Because that is para maiwasan po yung pagkukuha ng para kayo, no, sa panig ninyo, kayo ang totoong may-ari ng property. Kung sakasakali po magkaroon ng pagkakamkam, pag-aangkin sa property ninyo, meron kayong katibayan, no. Ito nagrerenta siya sa akin, bagaman at napaka-minimal ng charge ko, no. At least wala siyang claim. Wala siyang magagamit na, or kayo ay may magagamit kayong ebidensya na hindi nyo ibinibigay, hindi nyo idinudonate ang property sa kanya. At ito ang katibayan na nagre-renta siya sa inyo at ina-acknowledge niya. Ito po ay patunay na ina-acknowledge ng pinatiran ninyo na kayo ang nagmamay-ari ng property. So, iwaksin na po natin sa isipan yung, libre na lang. Sige, okay lang, may tiwala ako sa kanya. Mas maganda po, kahit pa piso sa isang buwan, no? Kahit 10 piso sa isang taon ang charge ninyo, gawin po ninyo ito. Basta meron po kayong katibayan. That way, may patunay po kayo, lalo na po kung unregistered o walang titulo ang property ninyo. Kapag may pinatira kayo dyan, make sure na meron po kayong kasunduan o merong binabayaran sa inyo kahit piso lamang, katibayan na ina-acknowledge or kinikilala niya, no, na wala siyang karapatan sa property at nakadepende lamang ito sa inyong pagpapatira at sa kontrata ninyo. Kaya mag-charge po kayo kahit 10 piso lang. Usapang Legal. Meron pang question earlier. Si Jock, may 5 minutes ba? Jock Lastima. Good evening po, Attorney Rina. Merong 2.9 hectares ng lupa ang tatay ko at nakaname sa kanya ang tax declaration at siyang nagsasaka. Early 80s, humiram ng 300 pesos sa malayong kamag-anak na walang kasulatan para usapang lalaki sa lalaki na 1 taon ay tutubusin. Nang ito ay tubusin ng tatay ko ay ayaw nang ibalik at dadanak daw ang dugo bago makuha. Ngayon po ay patay ng tatay ko at yung pinagsanlaan ay inuuko pa naman ang mga ng ayong sanlaan at ay inuko pa naman ng mga apo. Ayaw pa rin makapag-usap ng maayos ng apo at inaangkin na din nila. Tanong ko po, ano po ba ang gagawin namin bilang anak para mabawi ito? Actually, yung sanglaan po na yan, hindi po maituturing, lalo na kapag ka po ganyan, hindi po maituturing na kumbaga sa legal na aspeto. Kasi a requirement po kasi para sa sanglaan at maging enforceable pagdating sa maituring talaga na totoong sanglaan ay dapat ito po'y nasusulat, pinarirehistro din po ang sanglaan. Ngayon, lumalabas po na hindi talaga seguridad, hindi talaga, ang purpose po kasi ng sanglaan para may security sa loan. It is primarily kontrata ng pagpapautang at yung property na isinangla, yun po ang nagsisilbing seguridad, collateral, security. Kapag po hindi rehistrado ito, hindi po kumakabit, Hindi po kumakabit or hindi written ang kontrata, hindi po kumakabit yung sangla sa main contract na contract of loan. And therefore, simpleng kontrata ng utangan lamang po ito at dapat nalabas sa usapin yung property na sinasabi niyong inukupa. At kung sakasakali po na nagkaroon po kayo kung sakasakali po na nagkataon na ang kontrata ay nairehistro, wala pong karapatan ang taong pinagkakautangan ninyo na ariin na lamang ang property dahil hindi ninyo natubos yung 300 pesos na sanglaan. Ito po ay illegal, ipinagbabawal po ito ng batas dahil ito po ay tinatawag na pactum commissorium na sinasabi po may specific provision po ang ating civil code na bawal ang pactum commissorium na ang ibig sabihin ipinagbabawal ng batas na maging automatic na may-ari itong pinagsanglaan sakaling hindi matubos ang sangla. Dahil ang sinasabi po ng batas, dapat dumadaan sa tamang proseso ang foreclosure. Ibig sabihin, kailangan magkaroon muna ng subastahan, bagaman at maaring sumali ang pinagsanglaan sa auction or sa subasta. Pero hindi pa pwedeng automatic na nagiging may-ari yung pinagsanglaan. Ngayon, ang tanong, Attorney, paano naman namin mababawi assuming na meron nga kaming karapatan? Nasa kanya na Unang-una po, maganda, dumulog po kayo sa barangay or kung hindi man, mag-engage na po kayo ng serbisyo ng isang abogado na siya pong magfa-facilitate ng inyong negosasyon. Maganda rin po na maipakita ninyo na tuloy-tuloy ang pagbabayad ninyo ng amilyar kasi for all you know, baka kung ano nang pagmamaniobra na
ginawa niya? Or may title po ba ang property? Na ngayon po ay mahalagang aspeto na dapat na nalalaman din po ninyo. Usapang Legal. Yan. So, ipagpapatuloy po natin ang talakayan doon sa question ni Jokjok Lastima on Tuesday dahil Tuesdays and Thursdays lang po tayo. Pero pakiremind mo nga ako, amiga Gael Enriquez. Dahil alam mo naman, ulyanin ang lola nyo. So, by Tuesday, ipagpapatuloy po natin because I know marami po ang ganito na nangyayari. Verbal lang ang kasunduan ng sangla pero kinakamkam na later on. Or kung ano-ano mga pagmamaniobra or pag-aabuso na ginagawa, no? Nanlalamang hirap na nga yung tao kaya nagsangla, hirap sa buhay tapos nilamangan pa, 'di ba? Ng pinagsanglaan. 'Di ba nakakaloko? So, yun po ang tatalakayin natin on Tuesday at Ginoong Jokjok Lastima, tune in po on Tuesday ulit. Ano? Anyway, kukunin na po natin, isa lang pala ang winner ngayon sa ating Kring-Kring Panalo. Nasaan na Don Billionario? Ang nanalo ng mananalo pa lang ng 500 pesos. Magandang gabi po sa inyo. Good evening po, ma'am. Ano pong pangalan nila, ma'am? Rialyn Lauren po. Rialyn Lauren. Ito yung full name ninyo, ma'am? Apo, ma'am. Ang ganda naman ng surname ninyo. Anyway, taga saan po kayo, ma'am? Taga Bacolod City po. Taga Bacolod City. Kumusta po ang panahon sa inyong lugar ngayon? Medyo makulimlim naman po. Siyempre, gabi na. Siyempre, gabi na, ma'am. But anyway, I hope magiging mas maganda pa ang weather tomorrow. Anyway, ma'am, may isang napakahirap na tanong na kailangan ninyong sagutin para manalo kayo ng 500 pesos. Ang tanong, ano po ang kanunang radio station sa buong Pilipinas na nag-celebrate ng 87th anniversary noong July 15? Hello, ma'am. Okay, congratulations. Nanalo po kayo ng 500 pesos. Anyway, magandang gabi sa iyo, Roel Cortez at sa line ano pa ba yung mga pinagsasabi ni Melvin Letrodo? Ewan ko ba sa'yo? Anyway, relax ka lang. Huwag masyadong relax lang. Anyway, magsama-sama po ulit tayo on Tuesday. Same time, same station, same social media platforms. Kasama ko po ngayon si Jeric Barreto, gayon din si Don Carlos, Billionario, at ang mga taga-RHTV at ang mga taga-IT Department. Ako naman po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli po, magsama-sama po ulit tayo. Dito lang po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Ang DZRH Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.